kapatid, purihin ang Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niya sa atin. Isa pong kagalakan na tayo muli ay sama-sama sa gabing ito na umpisahan po yung ating pong annual prayer and fasting. At sa lahat po ng mga kasama sa ating pong online, sa Zoom, sa Panambahan, at sa mga kapatid natin na nasa trabaho na hahabol mamaya, purihin po ang Panginoon. Nawa ang gabing ito ay patuloy po na maging pagkapala sa ating lahat. At ang panalangin po ng bawat isa ay patuloy po nating masumpungan ang presensya, ang kapayapaan at ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Isa pong kagalakan na muli tayo ay sama-sama sa mula ngayong gabi hanggang sa Huwebes po ng gabi ay tayo po ay 8 o'clock magsisimula and we will break our fast on Friday at 10 o'clock po sa ating worship service. So normally ang ginagawa fasting, we want to divert our attention sa mga bagay na sabihin natin parang nakakapagbigay ng hadlang to pursue, to concentrate, to refocus yung pong ating relasyon sa Panginoon. So mga ganitong pagkakataon ay marami pong mga kapatid ang nakaranas nung bandage breaker, nung breakthrough sa kanilang personal na buhay. And through prayer and fasting ay patuloy natin makita ang kabutihan at ang provision po ng ating Panginoon. So this year, ang ating pong theme ay more of Him and less of me. Ito po ay makikita natin sa John 3:30. Ang John 3:30 po ay, sabi nga doon, yung willingness po talaga ni John, the Apostle John, na siya ay mag-decrease o lumiit somehow, ay yung maangat si Kristo at siya ay mababa. Okay? Pinapakita po dito yung importansya ng pagiging mapagpakumbaba. Ito po yung mga pagkakataon na kung saan yung lahat ng member, lahat ng deacons, lahat ng ministry leaders, lahat ng pastors and other Christian leaders na ginagamit po ng Panginoon ay normally they are tempted to focus more of themselves. Maraming tao ang nakafocus more doon sa kanilang mga nagawa, mga victory in life, especially kapag ating sa ministry. Here ay binigyan po ng babala ni John, ang author po ng Book of John, that sa mga taong nakafocus madalas sa kanilang sarili, nakafocus sila madalas sa kanilang achievement, ay sinasabing mag-ingat. Isang babala sapagkat ang ating pong buhay espiritual ay dapat nakafocus lamang sa kaharian ng ating Panginoon. So tonight, let us focus more about yung pong gagawin ng Panginoon. Dahil po, sabi nga, maraming pagkakataon, yung point po ng ministry, especially yung point na kung saan tayo ay ginagamit ng Panginoon. Okay? Ito po yung pagkakataon na kung saan hindi dahil para maging look good tayo. Di ba? Nakafocus kasi tayo doon sa maraming nakatingin, maraming pagkakataon na minsan mas gusto nating palakpakan tayo ng tao. Kaya madalas, lagi natin tinatanong na okay ba yung performance o yung pagkanta. Alam naman natin na hindi ito more on performance, kundi ang focus po natin this week is to help other Christian na maglingkod sa Panginoon na kung saan sila man din ay kasama nating lumakad ng may pagpakumbaba at patuloy na pagsisiyasat sa Panginoon. So this week, let's submit to the Lord in prayer. Let us humble ourselves before the Lord. Let us divert our attention into seeking God's kingdom. Let us focus on God's agenda rather than our own agenda. Let us ask our Lord na ilabas sa atin yung ating hidden motive upang mapalitan ito ng motibo na nagmumula sa Panginoon. If we have some bondage ni Satan in our life, like wrong relationship, bad attitude,
financial breakdown, wrong priority, selfishness, and other things that are or is not pleasing to the Lord. Ask natin ng Holy Spirit na ipakita sa atin ito, submit to the Lord as we pray and fast. Mas nasain po natin na mag-focus tayo sa ating Panginoon. And God willing, at the end of this week, mas makita natin yung kaningningan ni Kristo at yung ating kababaan. Mag-increase si Kristo at tayo naman ay mag-decrease. So ngayon, sa gabing ito, welcome po muli at sa lahat ng kasama natin sa Zoom, sa Facebook, live at sa ating panambahan. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay. Sige po, tayo po ay magkakaroon ng awitan at tayo po ay pangungunahan ni Pastor Lino ng Potter's House, Italia para po sa ating unang devotion, and then pagkatapos po nun ay babalik po ang inyong lingkod para naman po sa ating pong mga prayer points for this night. Sige po, let us enjoy sa presensya po ng ating Panginoon. God bless po. Nasabihan ng kasalanan.
sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihahampi. Ang awit ko'y iyong bibig. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Amen.
Isa po magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kasama sa ating pananampalataya. Isa po malaking kagalakan na muli po tayo ay natipon sa mga sandaling ito upang atin pong pagnilayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. At katulad po ng ating nakaugalian na sa bawat pagpasok ng bagong taon ang ating pong simbahan ay nagsasagawa po tayo ng isang linggong pag-aayuno. At ang pag-aayuno po o yung prayer and fasting ay ito po ay one of our spiritual discipline which we dwell in the presence of our God, in the presence of our Lord. Kaya po, isa pong malaking karangalan sa inyo pong lingkod. Ako po si Pastor Lino Magtibay, House of Europe. And nandito po ako sa Italia. Ako po yung napagkalooban ng ating dakilang Panginoon ng pagkakataon na magbahagi sa unang araw ng ating pag-aayuno. Kaya po, inihiling ko po na ang bawat isa sa atin nawa ay katagpuin tayo ng ating dakilang Panginoon at tugunin ng ating dakilang Panginoon yung ating mga kahilingan. Subalit, bago mangyari yung tugunin ng ating dakilang Panginoon, ay akin pong minamarapat na sabihin sa bawat isa na isa pong malaking bagay po sa atin na tayo ay mamalaki sa presensya ng ating dakilang Panginoon. At ang tema po ng ating pag-aayuno ngayon, sabi nga po doon sa John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. So yung pong pag-aayuno, yung pong prayer and fasting, it is a great time for us to dwell in the presence of our God. And let us reflect to His Word, let us gaze into His holiness, let us see the beauty of God, mga kapatid. Kaya nga po, inaanyayahan ko ang bawat isa na bago po natin simulan yung ating pagninilay sa kanyang mga salita, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli po sumapit ang panahong ito na kung saan ang bawat isa po sa amin ay pinagkalooban mo ng pagkakataon na mamalagi, Panginoon, o pumaloob, Panginoon, sa iyong presensya. Idinadalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isang mga kapatid na nag-aayuno sa mga sandaling ito ay tunay namin pong maranasan ang iyo pong presensya, tunay po namin maranasan, Panginoon, ang iyo po Panginoong kapangyarihan sa buhay namin, the power that changed lives, O Lord God. Idinadalangin po namin, Panginoon, nakatagpuin mo po ang bawat isa, abutin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso, buksan mo po, Panginoon, ang aming mga mata, at buksan mo po, Panginoon, ang aming mga pandinig upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita. Ama namin, idinadalangin po namin, Panginoon, sa iyo na hipuin mo ang bawat bahagi, aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Lord God, itinataas po namin, Panginoon, na sa buong isang linggong ito ng aming pag-aayuno, Panginoon, idinadalangin po namin na tunay po, O Diyos, na Ikaw ang matanghal sa aming pong buhay, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, that you will override the preparations that I did, O Lord God. Put your words in my mouth, O Lord God, so that everyone na makakarinig at makakapanood, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon, ay tunay na maranasan po ay Ikaw, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, mga kapatid, katulad po na nabanggit ko, ngayon po ay pasisimulan natin ang atin pong pag-aaral ng mga salita o pagninilay ng mga salita ng ating dakilang Panginoon. Kaya po mga kapatid, halina, sabay-sabay po nating tingnan yung pong ating brochure na binigay sa atin
na ito po ang magiging guide natin sa ating pong pag-ayuno ngayong kapanahonan ito. Sabi nga yung Prayer and Fasting 2024. More of Him, less of me. John chapter 3, verse 30, sabi doon, He must increase, but I must decrease. So ito po yung tema ng ating pag-aaral at ito yung tema ng ating pag-aayuno sa gabing ito o sa isang buong linggong ito. So, kaya po ninyong bigyan ko ng pagninilay ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng mga awit. Psalms chapter 42 verse 1 and 2. Sabi po dito, as the deer pants for the stream of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts from God, for the living God. When can I go and meet with God? Ulitin po natin. Sabi po dito, as the deer pants for the stream of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God, when I can go and meet with God. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga salita. Lagi po natin tatandaan na ang mga salita po ng Diyos ay buhay. So, pag po natin ito o pag nilayan po natin ang mensaheng ito, itong mga talatang ito sa banal na kasulatan. Sabi po dito, o ating pong tingnan, ano ba yung history ng Psalms? Saan ba ito nagmula? Bakit ganito yung pagkakabanggit ito? So ating pong tingnan kung paano po ito nasulat, sino po ang sumulat nito, at bakit ganito po yung paglalarawan ng sumulat ng awit na ito o ng tula na ito na ngayon po ay ating pinagninilayan. So history po, it is a song of sons of Korah. So, ito po ay song of ng mga Levite o mga Levita. So, yung mga Levita po, ito po yung mga naglilingkod sa templo. Ito po yung mga tao na sila po yung, sabihin natin, sila yung nagsiserve sa temple during that time. They are the one that God designate na buhat po ito sa lahi ni Levi. One of the 12 yung pong angkan noong mga Israelita. So, temple singer po sila. And bakit po sons of Korah? Sino ba ito si Korah? So sabi dito, yung pong Korah, kung mapapansin niyo, sabi po doon, open and close parenthesis, sabi po doon yung bulk. Kalbo po yung pagkakadescribe. So sino si Korah? Sabi dito, son of Isra o Ishar, grandson of Kohath, great-grandson of Levi. So pansinin po natin yung Levi. So si Levi po, isa po siya sa anak ni Jacob o ni Israel. Isa po siya doon sa lahi ng mga Israelita. Sila po yung mga unang pinagmulan. And a leader of the rebellion of Israelite against Moses and Aaron while in the wilderness, punished and died by an earthquake and flame of fire. So matatagpuan po natin ito sa Book of Numbers chapter 16 verse 1. So bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Bakit ko po ito tinatalakay? Bakit ko po kailangan sabihin sa inyo yung story po nito? Kasi para makita po natin yung konteksto, yung binasa po natin, ay dapat makita po natin yung pinagmulan o pinagmumulan o pinaghuhugutan noong mga awit. So, ito pong mga awit ito, buhat po, ito yung remnant noong lahi ni Levi. Ito yung remnant noong lahi ni Korah. So si Korah, siya po ay buhat sa lahi
ni Levi, at sila po yung itinalaga ng Panginoon. Sila po lamang kasi yung lahi ng Israel na wala po silang minana, wala silang nung hinati na po yung lupang pangako, sila po yung walang natanggap kasi nga po sila yung maglilingkod sa templo. So, ito pong mga awit nito kasi nung unang panahon po sa Biblia, sa Lumang Tipan, naka-designate kung sino lamang po yung mga awit. Kung sino po yung maglilingkod sa templo. At ito po yung tungkulin ng mga Levita. Yan. So, sabi po dito, ito po ay buhat sa angkan ni Korah. Isa po siya Levita. At ang kanila pong tungkulin ay mga awit po sila at sila po ay manggagawa sa templo. So, kung mapapansin ninyo, dahil sabi ko nga sila yung mga manggagawa sa templo, ito pong mga taong ito ay palaging nandoon sa templo, hindi sila lumalabas para makipagdigma. Sila ay nandoon sa templo, mga kapatid. So sabi dito, pag atin pong pagnilayan ngayon yung salita. Sabi po dito, ang gamit ko pong version dito ay amplified version para makita po natin yung pakahulugan ng mga salita upang atin pong mas maunawaan sa ating sarili, ano ba ito? Paano ko ba ito makikita sa aking sarili? Paano ko ba ito mararanasan sa aking sarili? Sabi po dito, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants for you, O God. So, kung mapapansin po natin doon sa amplified version, sabi po yung pong pakahulugan ng salitang pants ay binanggit po longingly. So, ano bang ibig sabihin ng longingly? Sabi po dito, ang longingly, ito po ay adverb. Sabi po dito, in a way that relates to the feeling of wanting something or someone very much. So, ito po ay naglalarawan, ang salita pong longingly, ay ito po ay isang uri ng pakiramdam na ninanais natin na maranasan, nananais natin makuha. Kumbaga, meron tayong isang bagay na nais nating makuha, iyon yung pakiramdam na gustong-gusto natin na mangyari. And this is what the psalmist said, that he is like a deer pants or longingly for the water brooks. So my soul pants longingly for you, O God. Sabi dito, siya yung kanyang masidhi, sa wikang Tagalog po, ay yung masidhing pagnanasa, yung masidhing pagnanais, na gagawin ang lahat, di ba? So ganito inilalarawan, ganito yung pakiramdam ng mga awit. Ngayon, bakit po ba ito ay inilentulad sa isang usa o sa deer, di ba? Sabi po dito, why the deer pants for the water? Bakit ba ang ginawang halimbawa dito ay yung pong usa? So tingnan po natin, bakit yung usa ay nais niya ng tubig, di ba? At saka katulad po ng tanong ko, bakit po ang ginamit dito ay yung usa? Pwede namang gamitin yung ibang uri ng hayop, di ba? So sabi po dito, deer pant for the water because they lack of sweat glands, di ba? Which are essential for regulating body temperature. When deer become overheated, they pant to increase the airflow over their moist nasal passages, which help to cool their bodies down. Yan. Parang ganito. Yung usa ay tanging tubig lang, pag mainit na mainit yung kanyang pakiramdam, tanging tubig lang yung makakapagpababa noong temperature na meron siya sa kanyang katawan. Kasi alam niyo po, hindi po ako, wala po ako sa medical field at hindi ko po ito alam. But according to what I've read, mga kapatid, ay mahalaga yung kapag tayo pinapawisan, di ba? Pag kinakailangan natin uminom ng tubig para yung pawis na lumalabas sa atin ay papalitan, di ba? Kasi otherwise, madidehydrate tayo, di ba? So, yung usa ganon.
And another thing, sabi po dito, also there is an argument that the deer will often seek out of a stream or source of water that erases its sense trail and therefore putting predator off of their scent. So dito dito makikita natin na yung usa ay humahanap siya ng tubig para pawiin yung kanyang amoy. Para mawala o hindi siya maamoy ng mga predator. Di ba mga kapatid? So makes sense mga kapatid, di ba? So it makes sense na yung tubig na yan ay nakakatulong sa kanya para sa kanyang kaligtasan mga kapatid. And alam niyo po, may napanood po ako isang video, kapag po yung usa ay nagpunta na doon sa tubig at malalim na yung tubig na kwan, kung wala naman doon mga predator na yung mga buhaya, hindi safe siya, di ba? Pero yung mga predator na nasa lupa, like for example, yung hyena, yung wolves, yung leon, kapag yung deer o yung usa ay nasa tubig, mahihirapan ng umatake yung mga predator laban sa kanya. So, akin po itong mga kapatid na ni-elaborate po mga kapatid upang makita natin sa ating sarili mamaya para masumpungan po natin ano ba ang kaugnayan nito sa buhay natin and how we can experience, how we can longingly do sa presence ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So sabi po dito, my soul, this is also amplified version pa rin po dito, my soul, sabi po dito, my life, my inner self, thirsts for God, for the living God. When will I come and see the faces of God? Let us reflect doon po sa karakter noong deer. He is longing for the water. He is fighting for the living water, for the water. Para maisan yung kanyang pagkauhaw upang siya magkaroon ng kaligtasan. And this is what the psalmist, this is what the writer of the Psalms described, that he is just like the deer pattern for a water, mga kapatid. Because only yung kung paano pinapatid nung tubig yung pagkauhaw nung usa, gayon din naman mawawala yung pagkauhaw nung umawit nito, yung author ng awit na ito. At ito'y mapapatid lamang kung mararanasan niya yung dakilang Panginoon. Katulad ng sabi ko kanina sa inyong mga kapatid, the writer of this song is, they are temple singer. They are the one who serve in the temple. Mga kapatid, every day, pag merong gawain, nandun sila sa templo. But still, nandun yung kanilang longing because they want to experience God. They want to experience the presence of God, mga kapatid. In our lives, mga kapatid, we call ourselves as a Christian. I'm challenging everyone to go to our inner selves. And let us ask ourselves, mga kapatid, are we longing for the presence of God in our lives? Our theme for this prayer and fasting is more of Him. Diba? Yun ang ating tema ngayon, mga kapatid, na He must increase and I must be decreased, mga kapatid. Ang tanong sa buhay natin as a Christian, as a follower of Christ, saan ba nakalagay si Jesus? Saan ba nakalagay ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Sometimes, mga kapatid, naiisip natin, akala na natin, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, the things that we are doing for the ministry, yes, that is good. But
God is looking for something else. And what it is, ang hinahanap ng Diyos ay yung ating puso talaga ay lumapit sa Kanya, mga kapatid. Let us see this one. Sabi dito, tingnan niyo po si David. Sabi niya, sabi po ni David dito, Psalm 63 verse 1 and 2. This is also an amplified version. And as you can see, mga kapatid, meron dito po sa salitang ito, meron po yung title, yung explanation. Sabi po doon, Psalms of David when he was in the wilderness of Judah. Ito po ay awit ni David nung siya ay naroon sa wilderness ng Judah. Sabi niya dito, napakaganda po nito, O God, you are my God. With deepest longing, I will seek you. My soul, my life, my very soul, sabi dito, thirst for you. My flesh long and sight for you in a dry and a weary land where there is no water. So I gaze upon you in the sanctuary to see the power and your glory. Alam niyo po sa Tagalog, napakaganda po niyan. Sa Tagalog, sabi po doon sa Salmo 63, 1-2, sabi po doon, O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabigan ka ng aking laman. Diba? Pinananabigan ka ng aking laman. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabigan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Kaya naman yung verse 2, sabi niya, sa gayo'y tumitingin ako sa iyo sa santuaryo upang tanawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. This is the meditation of David when he was in the wilderness of Judah. And according to some of the scholars, this is the time when David is on the run. Anong ibig po sabihin? Ito yung si David ay nagtatago, tumatakbo papalayo. Kasi hinahabol siya, nanganganib yung kanyang buhay. Someone say that this is the time when si Saul, yung unang hari, ay siya ay pinahahanap siya para ipapatay. Siya nagtago sa wilderness ng Judah. Some other theologians say also, some scholars said also that ito ay yung nung panahong nagkodikta yung kanyang anak ni si Absalom at gusto siyang ipapatay. Diba? But nevertheless, kung alin man po doon sa dalawang iyon, this is the time when David was in distress. He was in the wilderness of Judah. But even though when he was in the wilderness, di mga kapatid, siya pa rin ay umimik, siya pa rin ay dumalangin sa Diyos, sinambit niya sa Diyos, sabi niya, O Diyos, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabigan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumitingin ako sa iyo sa santuaryo upang tarawin ang iyong kapangyarihan at ang iyong kaluwalhatian. Mga giliw kong kapatid sa pananampalataya, sa lahat na makakapanood po ng mensaheng ito, na kapatid. What is your heart longing for? Ikaw, na nakikinig at nanonood dito. Kinauuhawan mo ba si Jesus? Kinauuhawan mo ba ang kanyang mga salita? O nauuhaw ka ba sa mga mundo o sa sanlibutan ito? Tandaan natin, sabi ni Jesus ay ganito, sabi niya, John 7 verse 37, Now, on the last and most important day of the feast, Jesus stood and called them out in a loud voice. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Ito po yung panahong si Jesus ay nangangaral sa templo at sinabi niya, sino mang nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom. Why? Because Christ is the living water.
Tingnan po ninyo, sumunod na verse, sabi po doon sa John 4 verse 14, this is the conversation between Jesus and the Samaritan woman. Alam po naman natin yung kwento that the Jews, they don't want to be engaged or to do business with the Samaritan because they believe that the Samaritan is second-class citizen, mga kapatid. But Jesus spoke to the woman in the well. And yung conclusion ng kanilang pag-uusap, Jesus offered nag-offer siya doon sa babae. Sabi niya, but whoever drinks the water I gave them will never thirst. Indeed, the water I gave them will become in them a spring of water welling to eternal life. Mga kapatid. Tayo, kung papansinin po natin, ito pong mensaheng ito pong pagninilay natin ito. This is not hindi ito inia-address doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ito po inia-address mismo doon sa nagpo-proclaim na they are proclaiming they are Christian, they are proclaiming that they believe in Christ, they proclaiming that they are a follower of Christ. Ito po sa atin. At tinatanong po sa atin ngayon, sa mga sandaling ito, ang tanong po sa atin is, tayo ba'y katulad nung usa na naghahanap ng tubig? Katulad ba tayo ng mga awit, the sons of Korah, na nandoon araw-araw sila nasa templo at naglilingkod, umaawit sila sa templo, but still they are longing for the presence of God. Balikan po natin, sabi po dito mga kapatid, sabi po dito, as the deer pants for the water brook, so my soul pants for you, O God. So dito pinakita ng mga awit, pinakita dito na hindi sapat yung aksyong ginagawa nila. Ang kasapatan ay ang puso nila ay inia-align nila doon sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong makampante. Dapat palagi natin kinauhawan ang salita ng ating dakilang Panginoon. Dapat palagi tayo nauuhaw sa kanyang mga salita. Katulad ni David, when he was in trouble, he always gazing to the face of God. Gazing in the sanctuary, mga kapatid. Kaya nga, ngayon, balikan natin yung John 7:37. Sabi niya, now on the last and most important day of the feast, Jesus stood and called out, ikaw ngayon. Jesus is calling. If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Marami kang tanong, marami tayong alalahanin, marami tayong pasanin. Lumapit tayo sa Kanya. Ang sabi niya, drink, come to me and drink. Katulad ng isang usa. Kapag uminom siya ng tubig, gumagaan yung pakiramdam niya. Nawawala yung bigat na meron sa kanya. I will give them will become in the spring of water welling up to eternal life. And now for our
reflection question, mga kapatid. Sabi dito, what is your heart longing? Or what is your heart desiring for? Pag nilayan natin ito ngayon, ano ba yung dinidesire ng puso mo ngayon sa mga sandaling ito? Are you desiring God? Or are you desiring for material things? Brother and sister, Jesus said, come, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga panahon natin ito, everyone is nagraras, nagmamadali ang lahat. Give your life a chance. Give your life an opportunity to stop and reflect. Evaluate your heart and see if your heart longing for God. Mga kapatid, sana po sa kaunti kong naibahagi ay nagkaroon ng reflection sa kanyang mga salita. Sana po ay mapag-aralan natin o maunawaan po natin. Sapagkat pagpasalamat po natin na tayo ay naririto sa ganitong pagkakataon at binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity to really understand and really experience God in our lives, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po. Salamat po, Panginoon, for giving us an opportunity to reflect your words, Lord God. Lord, help us, Lord God, to become a man that you want us to be, O Lord God. A man that longingly for your presence, O Lord God. We ask, O Lord God, that you will continue to hold our heart, O Lord God. Open our eyes, O Lord God, so that we may see, O Lord God, and may experience, O Lord God, your power in our lives, O Lord God. Help us, O Lord God, to understand that in this world, ang lahat, Panginoon, ay mawawala ng saysay. And help us, O Lord God, to really choose your word and follow you, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong po pakikinig. Muli po, magpatuloy po tayo. Tayo po ay mag-ayuno at ating pong pagsumikapan, mga kapatid, na maranasan natin ang pagpapala ng ating dakilang Panginoon. Maraming salamat po. Muli, ang pagpapala ng ating dakilang Panginoon ay sumainyong lahat. Ako po ang inyong lingkod at kapatid sa pananampalataya, si Pastor Lino Magtibay po ng Father's House of Europe. Hanggang sa muli po, purihin ang Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. Thank you, Pastor Lino, for giving us a good reminder sa una pong gabi ng ating pong panalangin at pag-aayuno, ay ipinapakita po na katulad ng isang usa na yung kanyang buhay ay nakadepende doon sa tubig na kanyang iinumin upang siya ay maging sariwa, bumalik yung kanyang lakas, ay kanya talaga itong hinahanap. Katulad din po natin, gusto nating ma-renew yung ating faith, gusto nating ma-revive, gusto natin na patuloy na lumakas uli yung ating mga buhay na kung saan minsan ay nanghihina na. At maraming pagkakataon sa buhay natin as if our life depend sa Panginoon. Ito po yung mga pagkakataon na kung saan mas hanapin natin siya, mas piliin natin siya. Sapagkat sinabi po sa Biblia na ang sino mang magtiwala kay Jesus
kailanman ay hindi siya mapapahiya. At katulad ng mga napag-aralan natin, sa lahat ng pagkakataon, if something goes wrong, go back to the cross. Katulad ng deer, he is longing for water. Katulad po natin na kanyang mga anak, let us long na tayo po ay manumbalik sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, tayo po ay mayroong kapayapaan, may pag-asa, at may kasagutan ang lahat ng ating panalangin. We would like to acknowledge si Kuya Jeff, Kuya Don, Ate Riza, Ate Edchel, Kuya Richard, ang inyong lingkod si Ate Mats, at si Kuya Alan, at sa mga kapatid na kasama natin sa Facebook. We would like to thank God sa inyong buhay. At salamat po dahil sa araw-araw po na ibinigay ng Panginoon sa atin. Remind ourselves that we need Jesus. Okay po? So we will be having our corporate prayer. Okay? And then after this, we will close po sa panalangin. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin at every 2 minutes po ay magpapalit po yung ating prayer points. Okay? And then from time to time, tingin lang po kayo sa screen. And don't worry, sa ating pong group chat ay we will post again yung ating pong prayer points para po sa inyong personal na panalangin ay maisama po natin. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong kapangyarihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig. Ikaw, Panginoon, na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang dapat na matanghal, maluwalhati, at ikaw lamang, O Panginoon, ang aming tatawagan. Katulad ng isang usa na naghahanap ng tubig, buhay na tubig, upang mapawi ang kanyang lahat ng hirap, lungkot, o anumang dinaranas ng buhay ng usang ito. As if our life depend on you, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsabi na ang sino mang magtiwala sa iyo kailanman ay hindi mapapahiya. And it indeed, Lord, tunay po that mas mainam magtiwala sa iyo kaysa magtiwala sa mga taong nakapalibot sa amin. And we pray, O Lord, sa mga sandaling ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga nawang pagkakasala, sa mga kasalanan ng aming pong tahasang pagsuway sa iyong mga salita, sa iyong utos, sa mga kasalanan ginagawa namin ng patago at hayagang paggawa, sa mga kasalanang sadya o hindi sadya, Panginoon. Lord, we confess all our sins and we thank you, Lord, because nandyan ka, you are faithful and just to forgive our sins. At salamat, Panginoon, because you will cleanse us from all our unrighteousness. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na umago sa bundok ng Kalbaryo upang ang lahat ng aming kasalanan ay iyo pong hugasan, tubusin, linisin, at ang kasalanan ng aming pong hiningi ng tawad ay hindi mo po ito isusumbat sa mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa aming pong sama-samang panalangin. At alam namin, O Lord, na ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming Panginoong alam namin magbibigay ng kasagutan, sapagkat hindi sa ganda ng aming panalangin at hindi kung sino ang nanalangin sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, ang kasagutan ng panalangin na aming pong hinihingi sa iyo dahil sa iyong makapangyarihang pangalan. Kaya, Panginoon, salamat po sa lahat ng pagsubok na aming nararanasan dahil meron kaming Diyos na maaasahan. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon kami ay nagkakaroon ng karamdaman dahil nakikita namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kagalingan. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong merong gusot sa aming buhay, sa aming problema, kung saan, Panginoon, ay parang kami ay nahihirapan sapagkat alam namin ikaw, O Diyos, ang mag-a-iron out ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagsubok na aming naranasan sapagkat ay nangako ka, Panginoon, na malalagpasan namin ito sa iyong tulong, sa iyong gabay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa tuwing kami ay lalapit sa iyo, sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, meron kaming Diyos na maaasahan, na aagapay at tutulong sa amin upang sa pagharap namin sa lahat ng problemang ito,
Sa lahat ng aming nararanasan ay may Diyos kaming magtatanggol, tutulong, aakbay, yayakap sa amin. Salamat Panginoon sa kapangyarihan ng pangalan mo, sapagkat sa tuwing kami ay dumadalangin, nararamdaman namin Panginoon ang malapit naming relasyon sa iyo. Lord, sa mga kapatid namin kasama namin Panginoon sa Zoom, dalangin ko patuloy na pagpalain mo ang pamilya ni Kuya Alan, ni Ate Edchel, ni Kuya Richard, ni Ate Risa, ni Ate Mats, ni Kuya Don, ni Kuya Jeff, sa nasa online Panginoon. Samahan mo po sila at ang kanilang pamilya Panginoon. Ilayo sa anumang sakit at karamdaman at palakasin ang loob ng mga kapatid kong ito, na sapagkat sa tuwing kami Panginoon ay nalilingat, ipaalala mo po sa kanila na, O Diyos, na ikaw Panginoon ay nakantabay. At dalangin ko po Panginoon sa mga kapatid kung hindi rin po namin nakasama sa gabing ito, Lord, ingatan mo din po sila. Remind them as well, O Lord. And I pray that you may continue to bless this day 1 of our prayer and fasting. Mga kapatid, may mga panalangin tayo sa screen. Kindly spend some time to pray with them. They need our prayer. Samahan niyo po ako manalangin.
magwakas sa panalangin. We would like to again invite po sa lahat and kindly invite others to join with us para po sa ating ikalawang araw ng ating pong prayer and fasting. Mula ngayon hanggang sa Huwebes po ng gabi ay alas 8 po tayo magsisimula. And then yung pong last day po natin would be on this coming Friday at around 10 o'clock in the morning. Sige po, kung meron po kayong urgent prayer you want us to pray for you, kindly approach us. Okay? Sa babae, nandyan si Ate Risa, si Ate Edchel, nandyan si Ate Matt. Sa lalaki, dito po ang inyong lingkod. Si Kuya Alan, si Kuya Richard, si Kuya Jeff. Okay? Kindly approach us lang po. Send us a message. At kung gusto niyo po ipanalangin namin kayo sa online, we love to do it for you. And we would like to encourage all the life group, kindly pursue your member and pray with them as well because everyone need our prayers. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa sama-samang panalangin ng aming mga kapatid. Salamat sa reminder ng devotion po ni Pastor Lino sa gabing ito at patuloy mo po siyang pagpalain at yung kanyang ministry doon po, Panginoon, sa Italia. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na meron kami to pray for one another. And thank you, Lord, dahil minsan pa ay nakita namin ang iyong mabuting kamay, mapagpalang kamay sa mga anak mong tumatawag sa iyo. I also pray sa lahat po ng may karamdaman ay patuloy mo nga po kaming hipuin, pakalinisin, pakagalingin din, Panginoon, upang ang karamdamang ito hindi maging sagabal po sa aming pagpupurit, pagpapasalamat din sa iyo. Gayon din naman sa mga kapatid naming papasok at pauwi. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang mga destinasyon at samahan din po sila. Hanggang sa muli, sa bukas po ay patuloy po na ipaalala mo sa amin as we wake up this morning, the reason why we live is to worship you. Lord, once again, sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless mga kapatid, and compile nyo lang po yung inyong mga prayer request because on Thursday, babalik po natin yung pong pray for one another, grab a partner. Sige po, so kita-kits po tayo tomorrow. Hanggang sa muli, purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat. Good night po sa lahat. Thank you.